Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang magbigay ng panibagong komento dito sa mga senador ni PBBM. Ayan, so napaka kasi ng mga pahayag nila, napaka sinungaling. Ayan, talagang gustong-gusto nilang minamanipulate yung Senado at ang media, 'di ba? Kasi mapapansin natin sa mga nila, statement nila dito kay Senator Ping Lacson at kay Claire Castro na hindi nagtutugma yung mga mismong sinasabi nila sa kapwa-isa nila, 'di ba? Yung statement nila sa sarili nila hindi tumutugma sa sarili nilang statement. 'Di ba? Doon natin malalaman na nagsisinungaling at nagmamanipulate lang itong mga taong to. Kasi ginagamit nila yung ibang yung constitution noong 1935. Ano ba yun? Isa yan sa mga tatalakayin natin kung talagang legal ang pagkakaupo ni Senador Win Gatchalian bilang pro tempore Senate President. At kung talaga bang hindi na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi nagkakaroon ng conflict sa constitution natin, sa 1987 Constitution na yun ang Constitution natin ngayon. Nagkakaroon talaga ng conflict. So, ang nakalagay kasi sa Constitution is kailangan 13 ang boboto para mahalal bilang bagong Senate President. So, umpisa na natin muna tong kay Lacson bago tayo tumuloy kay Claire Castro. Naninindigan po si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin po ang Senate President. At hindi raw naaayon sa konstitusyon ang ginawa ng inyong grupo kanina. Ano po? Kailangan daw kasi ng 13 senador para magkaroon ng quorum at para magpatupad ng reorganization ng Senado. Ano pong tugon nyo rito? Yan ang problema kasi ang venue dapat, ang proper venue ng debate sa plenaryo. Monday hinintay namin sila. Kasi nga, 'di ba, nag-walkout kayo last Thursday? 'Di ba? Nakakalimutan mo na ba yung interview mo kay Karen Davila? 'Di ba? Ang sabi mo, hangga't pinipilit nila yung rules na gusto nila, magwo-walkout at magwo-walkout lang kami, 'di ba? Yun yung sabi mo. 'Di ba? Oh, ngayon ang sagot sa iyo ni Karen Davila. Ang sabi ni Karen sa iyo is kapag minakulong pala sa majority block, ang magbe-benefits kayo. Ang sabi mo, ayaw man namin sabihin oo, pero ganun na nga, kami ang magiging bagong majority. 'Di ba? Kasi ang sabi mo, pinanindigan mo yung yung 24, section 24 na pinipilit mo, kaso hindi nga yun ang usapan sa rules Bali nag-umpisa yan sa ganito kaya umabot sa ganyan. Kinukundinan nyo yung pag-amend ng rule na papayag na dumalo ng online ang mga senador. 'Di ba? Kinukundinan nyo yun, hindi kayo pumayag, nag-walkout kayo. 'Di ba? Ngayon, nagpa-interview ka kay Karen Davila. Ang sabi mo, uulit-ulitin nyo lang mag-walkout kapag ipinipilit nila yung rules na hindi nyo gusto. 'Di ba? O ngayon, nagtataka kayo. Wala sa plenaryo. 'Di ba? Kasalanan nyo yan. Pa-walkout kayo. Tuloy tayo. Tuesday hinintay namin sila. Kanina hinintay namin sila. Sa Facebook naman siya nag-i-speech. So paano kami magdedebate kung nasa Facebook siya at kami naman ay nasa plenary? So yun ang problema. Kayo ang problema dyan, 'di ba? Kasi gusto nyong kupuin hindi nyo nga makupo 'di ba? Pa kami, 10 sila, ano yung majority? Hindi mo pwedeng sabihin kayo yung majority kasi hindi naman nasa labas ng bansa yung dalawa. 'Di ba? O sige, yung pinupunto nyo ba yung kay Senator Abilino sa Cuenco, yung ba yun? Yung pinaninindigan nyo? O, noong 1949, nagkakagulo na sila. Nag-walkout sila Abilino ang pagkakaalam ko. Ngayon, ang sabi sa 1935 Constitution, bago na to yung Constitution natin, 1987, yung 1935 Constitution, ang nakalagay doon, majority vote, pwedeng makapaghalal ng bagong Senate President. Yun ang sabi ron. 'Di ba? Yun ang sabi ron Oh. Pero sa 1987 Constitution, nakalagay, ayan, basahin natin, nandito yun meron tayong picture. Mababasa natin dito sa Rules of the Senate. Nakalagay diyan sa section 16. The Senate shall elect its president and the House of Representatives its speaker by a majority vote of all its respective member. 'Di ba? Yan yung nakalagay. Pero hindi mo kasi pwedeng sabihin na wala yung dalawa.
Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin yun kasi hindi naman sila nag-abroad. So, balik tayo dun sa 1935 Constitution. Yung kay Abilino versus Senator Cuenco. Ayan ang sabi ron, wala yung all, majority vote lang. Pero ilan sila nun? 23. Kasi nag-abroad yung isa. So, ilan dapat? 12, di ba? 12 to 11. So, majority 12. Pero hindi nila sinabi si Senator Soto nung panahon na yon naka-confine sa ospital. Oh. 'Di ba? Naka-confine sa ospital, wala sa Senado, hindi makakapunta. Pero sinama nila sa bilang. Oh, kasi alam nyo kung bakit. Within the jurisdiction kasi siya ng Senate of the Philippines. Ibig sabihin, nasa loob ng Pilipinas. 'Di ba? Huwag mo kami pinaglololoko dyan. 'Di ba? Mo kami pinaglololoko. Alam namin yan. At this is not without legal basis at saka president. Dahil yung Abilino versus Cuenco, maliwanag na yung 22 kami ngayon. Dahil nga yung dalawa indisposed. Ay, indisposed daw. Patay na yung dalawa. At sinasabi doon, outside the coercive power of the Senate at hindi makokompel ang kanilang attendance. Yun ang Bakit di nyo kasi pinasabpina, 'di ba? Pag pinagsabpina mo yung dalawa, pupunta yun, papayagan ng korte yun, 'di ba? Oh, isasabpina lang yun. Bakit? Ba't nagdesisyon kayo agad ng sa sarili nyo lang? Kasi alam nyo na gusto nyong makuha yung majority na hindi na dapat isabpina yun kasi makakaboto yung dalawa. Possible. 'Di ba? Possible na makaboto yung dalawa, 'di ba? operative words doon sa rule. Kasi anytime pwedeng bumalik si Senator Bato, pwedeng bumalik si Senator Jinggoy, 'di ba? Tapos 2015, noong tumawag si Senate President Drilon noon, Isa pa yan si Pork Barrel King, 'di ba? Oh. ang naging base number noon 17 kasi I think 3 o 4 ay nasa abroad at yung 3 ay nakakulong. Oh, hindi niya rin sinabpina, 'di ba? Ibig sabihin noon pa lang ginagawa niyo na yung kalokohan na yan. Pero ang nakalagay sa Senate, sa Constitution natin is of all its member, 'di ba? Majority vote of all its member. Binabago niyo ang Constitution noon pa lang, 'di ba? Sa sarili niyong kapakanan. Oh. So, ang naging majority noon, nakapag-conduct ng business at nakapag-elect, 12. So, pinag-aralan namin to kasi kaninang alauna, nung nalaman naming mag-aatin ng session si... Eh, di ba magkalaban si Jinggoy Estrada, saka yung dalawa pang nakulong noon, saka si Drilon, nung panahon na yun. Di ba? Oh. Di ba tinitira sila ni Miriam about sa pork barrel dahil talagang kinamkam nila yung mga kasabot niya. Di ba? Senator Nakasuhan nga ng plunder yan si Drilon di ba? Chis Escudero. Tinawag namin yung aming mga legal staff at aming diniscuss kung ano yung pwede mangyari at yan na nga yung nangyari. Saka bakit nyo binabalikan yung 1935 Constitution? 'Di ba? Tapos na yun, napalitan na nga yung Constitution natin, bakit nyo ginagamit yun? 'Di ba? 1987, simula 1987 na pasa yung Constitution natin, hindi nyo na pwedeng balikan yun. Kung gusto nyong balikan yon, gumawa ng panibagong history, magpapail kayo ng kaso sa Korte Suprema, 'di ba? Kasi ang sinusunod natin ngayon yung 1987 Constitution. Diyos ko, kung susundin nyo yung 1935 Constitution ki Abilino pati ki Senator Cuenco, dapat hindi nyo na ginawa yung 1987 Constitution. 'Di ba? Nagmumukha tayong tanga rito. 'Di ba? Kung yun ang pinupunto nyo, yung 1935 Constitution. Eh nakalagay dun, wala naman ni-revise na nga yun Kaya nga ang nire-respeto natin ngayon yung 1987. Kasi ang nakalagay lang sa 1935, majority vote, walang all of its member, 'di ba? Organize kami, mayroong motion to declare all positions vacant including that of the Senate President, but we could not yet elect a new Senate President kasi sa Constitution maliwanag na 13 ang Ayan sabi niya, we could not elect a Senate President. Kasi sa Constitution, maliwanag na 13. Ayan ibig sabihin, Senate President pa rin si Alan Peter Cayetano. So, panoorin natin. ilang na kailangan. Tsaka kanina rin, sinabi ni Senator Gatchalian na ayon nga sa rules ng Senate, the Senate cannot adjourn for 3 straight days. So to set the record straight, Senator Lacson, si Senator Yes. Alan Peter Cayetano pa rin ba ang Senate President o hindi na? Ayan na, pakinggan nyo. May tinitignan kasi tayo about dyan Hindi na. Paano mo sasabing hindi na, 'di ba? Legitimate siyang halal ng mga senador, 'di ba? Sino ka para sabihin hindi na, 'di ba? Nakuha niyo na ba yung 13? Hindi pa, 'di ba? Kailangan bago mo
ibakante yung Senate President by the rules, kailangan may ipapalit kang isa. Nasa iyo ang majority vote, di ba? Wala naman sa'yo eh. Saka ano yung sinasabi nyo na pinalitan nyo si Senator Loren Legarda? Panorin muna natin to. Vacated na yung kanyang posisyon. Bakante ngayon ang posisyon ng Senate President. Now, we're waiting for the 13th Senator para makapag-elect kami ng Paano nyo babakantihin? 'Di ba? Illegitimate nga kayo. Base dito sa nabasa natin, ito Rule number 1, Section 1, Elective Officers. Ayan Sa ano to senate.gov.ph. The Senate shall elect in the manner hereinafter provided a President pro tempore, a Secretary, and a Sergeant of Arms. 'Di ba? So, kung i-elect nyo si Win Gatchalian, labag na naman sa Constitution yan. Sabay-sabay nyo dapat yan i-elect, 'di ba? bagong Senate President. Now, if the new minority group makakaproduce naman ng 13, which I doubt, pwede sila mag-elect ng kanilang Senate President. Kaya maliwanag So, base sa pagkakasabi ni Soto, pwede sila mag-elect ng kanilang president. Pero, ang dating ng salita niya, hindi niya kikilalanin, di ba? Kalokohan na naman to. ngayon, Magkukup na naman sila kapag nakapaghalal ng bago kung makakapaghalal. Yun ang sabi niya, 'di ba? Kasi parang sabi niya nag-aalinlangan ako na makakapaghalal sila kasi nga kulang raw. 'Di ba? 12 kami, 10 sila, at wala kaming session. Unless tumawag ng special session ng Pangulo, hindi kami makapag-elect ng mga bagong officers ng Senado. Pero Senator, kanina po, merong ipinamahagi na sulat nga si Cayetano na nagdeklarang naka-sine die adjournment na ang Senado. Natanggap niyo ba ang letter na ito? Pwede nga bang magdeklara ng sine die adjournment sa pamamagitan ng isang sulat? Hindi, illegal yon. Okay, legal na naman sa kanila. Pero yung ginawa nila, hindi raw illegal yon, di ba? Marami siyang illegal na ginagawa Mas marami kayong illegal na ginagawa, Senator Ping. 'Di ba? Nauhuli ka sa dila mo Kagaya ng interview mo kay Karen Davila. Ang sabi mo, magwo-walkout kayo ng magwo-walkout hanggang sa tigilan nila yung rule na ipapasa nila. Ngayong ginawa sa inyo, iyak-iyak kayo, 'di ba? Kaya pala pinipigilan nyo na makapasok ang 18 Marines sa Blue Ribbon kasi natatakot kayo, 'di ba? Natatakot kayo. Kasi ilalantad ang katotohanan na dawit kayo. Ano sinasabi ni Tito Soto na hindi pa siya elected official noon? Bakit kapag ka elected official lang ba pwede bigyan? 'Di ba? Malay natin na pinopondohan pala siya para maipasa tong gusto nyong maipasa yung chacha na yan, 'di ba? 'Di ba? Pinopondohan na pala siya. Kasi unang-una, illegal yung hindi sila nag-a-attend ng session, nagbo-boycott. Mas illegal yung pag-walk out, 'di ba? Binoykot nyo. Anong pinagkaiba nun? 'Di ba? Binoykot nyo rin Dahil mandato namin yan na pag weekdays, 3:00, dapat nag-conduct kami ng business, nag-open ng session. So kanina, yun ang pinaka-illegal kasi bigla siya nag-declare ng isinidye para hindi maituloy yung session kaninang 3:00 na hindi namin sinunod. Kasi ora mismo, noong 3:00 na, saka pa lamang nagdi-distribute ng kalatas, ng sulat sa bawat senador na sinidye ng araw. Pero hindi totoo yun. Talagang di nyo susundin yun. Hinalal nga na Senate President si Alan hindi nyo sinusunod. Kalokohan yan, di ba? Ito naman tayo kay Claire Castro naman tayo. Panoorin naman natin ang naging pahayag ni Secretary Claire Castro. Ayan, isa pa to Made some statements about the palace. Isa po doon ay sabi niya sometimes you have to bend the constitution to please Malacanang. Wala tayong nilalabag na anumang Ang taas ng energy Attorney Claire probisyon ng konstitusyon. Maliwanag naman, Ayan pakinggan nyo rin itong sasabihin niya. 'di ba? Nakalagay sa konstitusyon, the Senate shall elect Ayan shall elect the Senate President by the vote of majority of all the all the Senate. members. Paano nyo sasabihin hindi na presidente si Senator Alan kung wala pa kayong 13? 'Di ba? Nagets niyo yun, 'di ba? Wala pa silang 13 Kasi kapag ka nagkudita ka, 'di ba, kudita ka sa Senado, babakante mo lahat ng posisyon kasi nasa iyo majority. So hindi mo pwedeng magkukudita ka, 12 ka lang. Hindi pwede 'yun, labag sa Constitution 'yun.
'Di ba? Kailangan 13. Ibabakante mo kasi lahat ng position eh. From Senate President to the committee chairman, 'di ba? So hindi mo pwedeng ang iiwan mo Senate President, may Senate President pa, tapos ibabakante mo yung mga nasa baba niya. Hindi pwede 'yun. Wala sa Constitution 'yun. May inelect ba na Senate President? Ayan nagtanong siya, may inelect ba na Senate President? Di ba wala? Wala. Ibig sabihin, sino Senate President? Si Alan. Diba? Mga kalokohan na itong mga to. Pero nung nagkaroon ng quorum, pwede silang gumawa ng transaksyon. At legal ang pagdeklara Nag-iisip siya kung tama ba yung sinasabi niya. na bakante lahat ang Senate elected or elected Senate positions. Bakit mo ibabakante lahat, 'di ba? Eh wala nga kayong 13, kakasabi mo lang. 'Di ba? So, walang dinideklara, walang binoto, walang inelect na Senate President. Oh, eh bakit mo ibabakante lahat ng posisyon? 'Di ba? Nagigets niyo ba to yung sinasabi niya na parang pinaglalaroan niya yung isipan ng mga tao, ginugulo niya, 'di ba? Sabi nila, bakante raw lahat ng posisyon pero walang inelect na Senate President. Kasi nga Senate President pa rin si Senator Alan. 'Di ba? Kasi kapag sinabi mong bakante lahat ng posisyon, tapos iniwan mo yung Senate President, napaka-imposible yun. Pag binakante mo yan lahat, dapat may ilalagay ka dyan. Hindi mo pwedeng iwan yung presidente. O, sino mamaniobra ng eroplano? Di ba? Hindi pwedeng walang piloto yan. Di ba? Nagigets nyo ba? O, ito pa, pakinggan yung sasabihin niya. Acting Senate President. Acting Senate President. Gustong-gusto nila iluklok si Win Gatchalian pero unconstitutional naman. 'Di ba? Ano bang meron kay Win Gatchalian, 'di ba? Dapat sumusunod kayo sa proseso, 'di ba? Dapat naayon sa constitution natin, naayon sa saligang batas ng Pilipinas. Eh, talagang magkalaban nga kayo ng mga Aquino, 'di ba? Kasi sarili nyo lang, mga Marcos, ang iniisip nyo, 'di ba? Ewan ko na lang tong apo ni Cory Aquino na si Bam Aquino, ano nangyari? Diba? So ano ang nilalabag na probisyon ng konstitusyon? At maliwanag, akin na rin nabanggit kanina, na tayo ay sumusunod lamang sa naging kautusan at naging desisyon ng Supreme Court sa Avellino versus Cuenco. Ibig sabihin, hindi nyo nire-respeto yung 1987 Constitution. Diba? Pinalitan na ngayon 1935 Constitution eh. Yung kay Senator Avellino at kay Cuenco, Senator Cuenco. Ang sinusunod nila sa panahon na yan, yung 1935 Constitution na majority vote of the member of the Senate. Majority vote of the member of the Senate. Walang all of its member. Kaya binago yan. Binago yan. Nilagay sa 1987 Constitution of all its member. Pero sa 1935 Constitution, wala yung of all its member. Of all, wala yun. Diba? Bakit? Ba't nyo ba sinusunod yan? Diba? Hindi nyo ba kinikilala si Cory Aquino? Diba? Hindi tayo dilawan ha. Pero kasi, sa pamamagitan ni Cory Aquino, ni President Corazon Aquino, na italaga kasi yung 1987 Constitution na nagpoprotekta sa taong bayan, sa gobyerno at sa karapatan ng mga mamamahayag. Yun yung inaano natin, pinopoint natin dito sa 1987 Constitution, 'di ba? Bakit hindi nyo kinikilala, 'di ba? Yun ang problema. At tandaan natin, yan din ang ginawang aksyon ni dating Senate President Franklin Drilon. Eh kaya nga eh, 'di ba? Unconstitutional rin eh. Paano mo pahabulin yung 2015? Sige nga. Hahabulin mo ba yon? Kung tutusin, pwede nilang isabpina yung mga nakakulong. Papayagan ng korte yun para makaboto. Pero bakit nila ginawa yon? Kasi yung mga nakakulong, against yun sa gusto nila. 'Di ba? Against yun. Kaya hindi nila sinabpina. Kaya nga nila pinakulong eh. Hoy, sino? Si Drilon? Si Pork Barrel King? 'Di ba? Alam mo, sa totoo lang, nagtataka na rin ako kay, presidente eh. Bakit kinukuha niya yung mga magnanakaw, mga drogista? Si Redon, si Laila de Lima, ang mga witness naman ni Laila de Lima sa impeachment ni BP Sara, mga kidnapper,
mga nakulong, hindi mga pangkaraniwang tao eh. Hindi yung yung merong maayos na background eh. 'Di ba napapansin nyo rin ba? Hindi naman tayo basher ni PBBM eh. Kasi hindi naman natin siya kilala personally. Kahit eto si Claire Castro, kahit yan si Senator Ping, hindi naman natin kilala personally yan. Pero kasi nakikita natin yung ginagawang pagmamanipulate, 'di ba? Mga kalokohan nila. So tuloy tayo. Na nagdeklara siya noong 2015 ng quorum ng 12, 'di ba? Kasi may 17 at that time na recognized base number. Eto, yung sinasabi niyang 17 recognized base number tapos yung tatlo doon nakakulong. So balik tayo doon kay Senator Abilino versus Cuenco. So yung isa sa 24 na senador sa panahon no 1949. Ayan, 1949. Sa 1935 Constitution, ginamit nila yon. Yung 23, 'di ba? 12 ang majority, 11 ang minority. So yung isa doon, kagaya ng sabi ko kanina, si Soto, naka-confine sa ospital. Bakit hindi nila sinasabi yon? Sinama pa rin ni Abilino versus Cuenco sa botohan si Soto, pero hindi nakadalo ng pagdinig sa Senado. 'Di ba? Ito talaga si Soto eh. Lahat na lang kasama ka lagi sa history. 'Di ba? Ang hindi lang nila sinama sa botohan, yung nasa labas ng Pilipinas. I-search nyo para alam nyo. Si Soto, naka-confine sa ospital. Sinama nila sa botohan. Ang pagkakalam ko lang pinadala nila ng sabina, nagbigay ng sulat. So, kasama sa botohan. So, bakit etong mga senador ngayon, nakakulong, hindi nasa labas ng bansa, buhay, malakas, nakakulong lang? Bakit di nyo padala ng sabina? Halal ng bayan yan diba? May karapatang bumoto yan. Hindi nyo pwedeng i-disregard yan. Ba't si Laila de Lima nung nakulong, nagpapadala ng sulat sa Senado para mabasa yung manifestation niya? Nagpapadala siya ng sulat through Risa Hontiveros. Ibig sabihin, elected official pa rin siya kahit na nakakulong. Kasi maintindihan naman ng korte yan pwede mo naman paasi sa BJMP o sa krami, sa mga pulis sa krami, dalhin sa sa Senado, makaboto. O ba't di nyo ginagawa? Kasi kaya yan ang kapangyarihan ng Senado. Co-equal branch yan ng judiciary, ng ehekutibo. 'Di ba? Si Drilon, na-issue yan sa pork barrel sa pagnanakaw Tapos yan ipapangatwiran nila, 'di ba? At nandoon sina Senator Alan at Senator Pia Cayetano. Wala naman naging pagtutol dito, wala naman Syempre iba yung issue ngayon sa issue noon. 'Di ba? Iba yung issue ngayon sa issue noon. Ang pinapakialaman lang ni Senator Alan, yung business niya, kagaya nga ng sabi niya sa pagdinig kahapon sa Senate Blue Ribbon, kung makapag-provide sila ng 13 na boboto, di makakapagpahinga na isip ko, hindi na ako mangingila. Kasi tapos na yung gampanin ko sa publiko Tapos na yung gampanin ko sa taong bayan. 'Di ba? Makakawabisita na ako sa magulang ko. Ibig sabihin lang nun, mababawasan yung trabaho ni Senator Alan. Mababawasan yung pangingilam niya kasi merong pananagutan yung bagong Senate President. Yun. 'Di ba? Yun yung ibig niyang sabihin. Bakit ba hindi nangelam si Senator Alan nung panahon na yon? Kasi meron siyang ibang mga isyung tinatalakay. naging ginawang aksyon na sinampa sa Korte Suprema. So yan ang nasusunod na jurisprudence sa ngayon. May pag-ihirap pa no? Senator Marcoleta, hindi daw po yung applicable. Yun na lang siguro, kung pupunta sila sa Supreme Court, sabihin na lang niya sa korte. Dapat kayong pumunta sa Supreme Court kasi illegitimate kayo. 'Di ba? Illegitimate si Win Gatchalian kahit na bali-baliktarin mong sitwasyon. Ano yun? Mag-aano kayo? Yung babakante nyo lahat ng position sa Senado tas walang presidente? Kalokohan yun. Ma'am, yung pakikipagpulong daw ng ano nga yung sinasabi? 11. SB 11. Yes, SB 11 Nagpupulong sila? sa Malacanang. daw po dito. Wala tayong impormasyon patungkol dyan. At yung akusasyon po na may mga members daw po ng cabinet na pinangkang kausapin si Senator Jinggoy Estrada para daw po maligtas sa kanyang kaso. Unang-una, ano po bang kapangyarihan ng mga miyembro ng gabinete? O ano rin kapangyarihan ni Matibag, ba't siya nasa Senado? 'Di ba? Kabinete rin siya, 'di ba? Part siya ng cabinet Anong kapangyarihan niya na bantayan yung Senado, na pasukin yung Senado? Kitang-kita sa video Ang sabi nung NBI agent nung binabarena nila yung pinto, baka akala nila dito tayo papasok, 'di ba? Bakit nila sasabihin yun? Ibig sabihin papasukin ni Matibag ang Senado, 'di ba? Kalokohan yung sinasabi mo, Auntie Claire. Na mangako sa isang tao na di umanong sangkot sa anomalya.
Nasasabihin, wala ka ng kaso. But sigurado bang malinis kayo? 'Di ba? Sigurado ba malinis kayo? Yung mga tao ba na nasa Senado, malilinis 'yan sa majority, 'di ba? O si Senator Ping Lacson, 'di ba, nagtago yan? O si Laila De Lima involved sa drugs, 'di ba? Protector. O Wala silang karapatan. Wala silang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng pag-iimbestiga ay nasa kamay ng Office of the Ombudsman or ng DOJ. Huwag kang mag-alala, darating din tayo dyan. Lahat kayo dyan. Iimbestigahan kayo. So, nasa Office of the Ombudsman ang pagdirekomenda kung i-dismiss ang kaso o isasampa ang kaso. Walang kinalaman doon ang gabinete. Ang mahirap po kasi ngayon, mas marami ang paninira. Kumbaga, sa paninira na lamang sila kumakapit para iangat ang sarili nila. Ma'am, your response. So, alin ang mas mahalaga, Auntie Claire? Tatanungin lang kita. Yung korupsyon na 125 million confidential fund o yung trilyon-trilyong korupsyon sa flood control? Sagutin mo yan. Bakit sinasabi ni Congressman Isidre na iniiba ng nila Senator Alan ang focus ng tao, inilalagay sa flood control, inililihis sa impeachment ni BP Sara? Dapat ito ang pukusan natin, yung impeachment ni BP Sara. Wala tayong problema doon. Pukusan rin natin, pero wag mong sasabihin, Isidre, Congressman Isidre, na inililihis yung issue sa flood control, di ba? Dapat naman talaga imbestigahan niya. Bakit? Magkano ba budget mo? 8.7 billion sa Tinog Party List, di ba? O, kaya pala, di ba? Kaya pala. To criticisms and observations ng ombudsman, albeit independent siya under the Constitution, ay kaalyado pa rin daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. given that he is the older brother of DILG Secretary John Vic Remulla. Hinala lang nila yan, hindi mo naman mapaghihiwalay yung magkapatid yan eh. Pero iba naman ang mandato ng ombudsman at iba naman ang mandato ng isang sekretary ng DILG. Kung nagkataong magkapatid sila, hindi naman ibig sabihin na sila nagkakampiyan sa lahat ng bagay. So, yung mga ganitong klaseng hinala, alam niyo naman yan, naggagawa ng intriga para sirain ang ibang institusyon. So, dapat siguro iangat muna nila yung kanilang institusyon bago manira ng ibang institusyon. Thank you, ma'am. Okay, Ano pa tayo pang ipi-play na isa pa, yung kay Attorney Lambino. Ayan, so napaka-importante rin ito. Dahil dito ipapaliwanag na talaga kung ano yung pinagkaiba ng 1987 Constitution na hindi nila pwedeng gamitin sa panahon natin ngayon kasi ano na siya, labag na siya sa batas. Ayan, so play natin to. Sitwasyon sa Senado ngayon, kung totoo nga na nagkaroon na ng session at yun nga yung balita, at nagkaroon ng eleksyon ng panibagong liderato at nailik nga raw si Senator Sherwin Gatchalian. Ano ang basihan nito? Ayan na. Maliwanag kasi ang provision po ng saligang batas under Article 6, Section 16 na the Senate and the House of Representatives can elect its leaders by a majority of all its members. Ayan na, pinagdidiinan kasi talaga yung of all kasi yung nakasulat sa Constitution natin, hindi mo pwedeng tapakan, baguhin basta-basta ang Constitution para sa sarili mong kapakanan. Importante yung salitang all. No? Ayan ang provision ng Section 16 Article 6 ng ating saligang batas. So, pag sinabi mong all its members, there are 24 members. Majority of all its members, 13. Absolute majority ang tawag natin dyan. Yun, absolute majority. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng pantayan kasi 50% plus 1 equals majority. Sa determination of quorum, iba rin pong provision yan. Yung susunod na paragraph, nakalagay dyan that each house may by a majority of each members can conduct business for purposes of its day-to-day operations. So yung determination of quorum will only require majority of the members, meaning to say who are here in the Philippines. Yung election ng Senate President, it requires majority of all its members. Ayun, yung pagkakaiba. For quorum, iba pala. Majority members. Yung paghahalal naman ng Senate President, majority of all its members. Ayun. Kung totoo nga na pinalit ng Senado si Senator Sherwin Gatchalian, ay violation po yan ng provision po ng Article 6, Section 16.
Hindi mo pwedeng may apply yung kaso ng Abilino versus Cuenco kasi yun ang binabanggit eh. It is a 1949 case. Ayan na, 1949 case, 1935 Constitution ang gamit nila doon sa 1949. Doon sa provision ng 1935 Constitution, Yan yung na. election ng Senate President, wala pong nakalagay na all its members, kundi majority of Yun, walang nakalagay, di ba? members thereof. So, yung Abilino versus Cuenco, kaya 12 yung nag-elect, natanggal si Senator Abilino at naipasok na bagong Senate President si Senator Cuenco kasi isa sa mga senador noon, si Senator Tomas Confesor, was out of the country. Yun, out of the country, si Senator Confesor. So practically, 23 lamang yung senators na nasa Pilipinas at that time. Yung O ano ka ngayon, Lacson? Di ba? isa pang ang senador ay nasa hospital. Ayun, nasa ospital. Pero, within the jurisdiction of the Senate, ibig sabihin nasa Pilipinas. 'Di ba? Hindi nakaboto. He was indisposed, si Senator Vicente Soto Sr., na wala doon din sa session. Yun. Di ba? Bakit hindi nyo binabanggit sa publiko yan? Meron kasi kayong gustong pagtakpan. Di ba? Meron kayong gustong pagtakpan eh. Takipan ng takipan, pati sa flood control, takipan pa rin. Di ba? So, yung 12 na Nacionalista Party senators under the leadership of Senator Mariano Cuenco ay nag-convince sila at nag-elect sila ng Senate President at na-elect nga si Senator Cuenco. Nakarating yan sa Korte Suprema yung kaso na yan at pinaliwanag ng Korte Suprema for purposes of determining a quorum to transact business, what is required is majority of the members of the Senate. Ngayon, nagkakaroon na ng linaw kung bakit gusto nilang palabasin ng bansa si Bato. Diba? Para pwede silang mag-convene, para sila pwede maghalal ng bagong Senate President. Diba? Hindi naman tayo miyembro ng ICC. Konektado pala yun. Ngayon, nakikita na natin yung bigger picture, diba? Na pag-iisip-isip na natin kung ano-ano yung mga ginagawa nila. Connected pala sa isa't isa yun. Diba? Nagloloko tayo na itong mga to eh. At dahil wala pong provision tungkol doon sa majority of all its members to elect the Senate President, yung pagka-elect ni Senator Cuenco ay tama, sabi ng Supreme Court. Kasi yun ang nakalagay sa saligang batas, yung interpretation under the 1935 Constitution. Pero under the 1987 Constitution, maliwanag na majority of all the members of the Senate. So 13 votes ang kinakailangan yan. At ito ngayon, paano yan? Tama ba yung ginawa ng Senado na nag-convince sila at gumawa ng kanilang mga business doon sa Senate? I don't think so kasi even in the determination of quorum, which says that the Senate by a majority of the members thereof, hindi rin sinabi na all its members, majority of the members thereof, can constitute a quorum. Ibig sabihin, ilan ba yung members ng Senate na nasa Pilipinas? Ang nasa Pilipinas, I think there are still 24. Kahit na yung isa hindi mo mahagilap at yung isa ay nakadetain, still they are members of the Senate. Wala namang information na nagsasabing si Senator Bato de la Rosa is already out of the country. Kasi Tama. pag out of the country na yung isang senador, he is beyond the jurisdiction of the Senate. Tama. He can no longer be compelled to attend the session. Nakalagay din sa Constitution kasi that compulsory process may be effected by the Senate in order to compel the attendance of the members thereof for purposes of determining a quorum so that it can transact business. Since all the members of the Senate are still in the Philippines, to determine the existence of a quorum, you need also 13 because there are still 24 senators. Yun. Hindi pala, mali pa rin pala yung pag-aano nila ng quorum. Illegal pa rin yun. So, magaling to si Atty. Lambino. Ngayon ko lang rin nalaman yun. Thank you, Atty. Bali, ang mangyayari pala, pagbobotohan pa rin nila yung pagkokorum. Kasi, lahat ng miyembro nandito pa sa Pilipinas eh. O, pwede nila isabpina si Bato, pwede nila isabpina si Jinggoy, di ba? Pupunta yung mga yan. May posibilidad kasi na mapawalan sala si Bato dahil di naman Philippine Court ang nagpapakulong sa kanya. ICC. Pinipilit lang ng administrasyon na ikulong si Bato sa dahig, di ba? Yung pala ang purpose nun.
So, kailangan pala, bago kayo mag-quorum, meron pa rin kayong majority of all its member. 24 pa rin sila eh. Mag-a-apply pa rin dun. Kasi, hindi naman nabawasan yung mga senador. Wala naman namatay. Wala naman incapacitated naman dyan. Wala. Diba? in the Philippines right now. So sa tingin ko, questionable yung naganap na session kanina at yung pagka-elect ni Senator Gatchalian, whatever position he was elected at, ay violation yan ng ating 1987 Constitution. So yun. And the questionable Senate President Win Gatchalian. Maraming salamat nga pala sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa atin. Dinibunk lang natin tong mga senador na to, pati si Atty. Claire Castro, na pinaniniwala nila ang taong bayan na tama yung ginagawa nila pero labag naman sa konstitusyon, di ba? Ito kasi mga fair na attorney to, talagang hindi sila bayad, hindi sila nababayaran. Kasi ang mandato nila, ipaalam sa taong bayan kung ano ang totoo. Maraming salamat muli at huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, like, and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. Magkita-kita tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye!